Yeah. Hindi lahat ng laban para sa sarili. May mga pangarap na mas malaki kaysa sa atin. Bayan, bago sarili. Yeah. Lumaki sa lansangan na puno ng pagsubok. Nakikita ang hirap ng bawat pag-iikot. Manggagawang maagang bumabangon sa umaga. Umaasang may magandang bukas para sa pamilya. May estudyanteng nangangarap sa maliit na silid. Bitbit ang pag-asang balang araw ay magwawagi rin. May magsasakang bawi sa puhunan sa bukid. Dumaasang ang ani niya'y sapat sa pang-araw-araw na gamit. Sila ang dahilan kung bakit dapat lumaban. Hindi para sa pangalan, hindi para sa kayamanan, kundi para sa bayang matagal nang umaasa sa lider at mamamayang may tunay na malasakit sa masa. Kapag bayan ang inuna, mas malawak ang mararating natin. Kapag sama-sama ang adhikain, mas matatag ang bukas na haharapin. Bayan bago sarili, yan ang paninindigan. Hindi sariling interes ang magiging dahilan. Kapag bawat isa'y may malasakit sa kapwa, mas maliwanag ang kinabukasang darat na. Bago sarili, itaas ang bandila. Rise up, pagkakaisa ang lakas ng bawat Pilipino at pamilya. Bayan bago sarili, simulan sa maliit hanggang pagbabago'y maramdaman sa paligid. Hindi kailangan ng magarbong salita kung ang gawa naman ng tunay na nakikita. Ang pagbabago nagsisimula sa simpleng hakbang, sa tamang desisyon at matatag na paninindigan. Kapag may integridad sa bawat kilos at gawain, mas maraming pangarap pa maaabot natin. Hindi man mabilis ang daan tungo sa tagumpay, mas mahalaga ang direksyong tama at makatarungan habang buhay. Hindi lang gobyerno ang may tungkulin, bawat mamamayan may bahagi ring gampanin. Kapag sabay-sabay tayong kikilos para sa bayan, mas mabilis nating maaabot ang inaasam na kaunlaran. Sa bawat kamay na handang tumulong, sa bawat pusong ayaw sumuko, nagsisimula ang tunay na pagbabago na matagal nang hinihintay ng Pilipino. Bayan bago sarili, ito ang ating laban para sa susunod na henerasyon at kinabukasan. Hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa mas maunlad at patas na lipunan. Bayan bago sarili, itaas ang tinig para sa pagkakaisa at pag-ibig. Bayan bago sarili, dala ang pag-asa tungo sa Pilipinas na para sa lahat ng mamamayan. Kapag bayan ang inuna, lahat tayo ang panalo. Bayan bago sarili, ngayon at magpakailanman. Yeah. Ilang daan, ilang libo, ganun na lang ba kababa ang halaga ng kinabukasan? Yeah. May kumakatok sa gabi, may dalang sobrang ngiting pilit, parang may lihim na mensahe para sa pamilya mo. Sabi habang nakatingin, pero kapalit nun boto kung dapat malinis. Isang araw na ayuda, 6 na taong bayad habang bayan nalulubog. Sila'y lalong umaangat, bigas at delata pinapalit sa pangarap. Pagkatapos ng halalan, biglang hindi mahagilap. Nasaan ang pangakong trabaho at kabuhayan? Nasaan ang serbisyong ipinangalandakan? Boto ng tao ginawang negosyo, kaya paulit-ulit tayong naluloko. Magkano ba ang halaga ng bukas? Magkano ba ang presyo ng pangarap? Kung pera ang pipili sa mamumuno, sino na ang magliligtas sa bayan ko? Boto ko, binili mo, pero pangako mo hindi tinupad bro. Ngiti sa entablado, bait sa kampanya, pag-upo sa pwesto na wala ang simpatya. Boto ko, binili mo, kinabukasan namin isinugal mo. Gising na ang masa, hindi na magpapauto, hindi lahat ng boto ay mabibili mo. Tara paulin sa kanto,
mukha mong nakangiti, pero sa likod nun, ibang kwento ang saksi. May waiting shed na may pangalan mo pa. Kala mo sariling pera ang ipinang tusto sa masa. Paulit-ulit ang eksena tuwing eleksyon. Parehong pangako, parehong direksyon. Pagkatapos manalo, bihira nang makita, maliban kung may susunod na kampanya. Pero ngayon, iba na ang panahon. Mas mabilis nang kumalat ang impormasyon. Hindi na sapat ang sobre at palabas. Kapag gising ang bayan, katotohanan ang lalabas. Hindi kami numero sa balota, hindi kami hagdan sa iyong agenda. Ang boto ay tiwala ng mamamayan, hindi paninda sa gitna ng lansangan. Boto ko, pinili mo, pero konsensya ko hindi mo nakuha to. Pera ay mawawala, bukas ay mananatili, kaya ang boto ko'y para sa tama at hindi sa sarili. Boto ko, pinili mo, yeah, pero panahon na para itama to. Gising Pilipinas, itaas ang boses. Ang tunay na pagbabago'y nasa kamay ng mamamayan. Yeah. Hindi lahat ng may pera may karapatang bumili ng kinabukasan. Ang boto, hindi paninda. Yeah. Gising bayan. Hindi lahat ng nasa taas tunay na para sa'yo. Na na na. Bulsa ng bayan. Gising bayan. Hindi lahat ng nasa taas tunay na para sa'yo. Na 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 na. Sa likod ng kamera, may ibang eksena. Niting pang TV pero bulok ang sistema. Pangakong pangmasa pero pang sarili pala. Kaba ng bayan naging private gala. Project namin yung biglang naglaho. Kalsadang pinangako hanggang salita lang bro. Pirma sa papel parang hangin lang to. Pagtapos ng eleksyon kalimutan mo ko. Sino ba talaga ang tunay na boss? O pera ng bayan ang laging loss. Boto ng masa ginawang negosyo, pero kami pa rin ang laging talo. Naririnig mo ba yung sigaw sa kalsada? Boses ng masa na di na napapakinggan. Kung hustisya ay may presyo sa ilalim ng mesa, sino ang lalaban para sa hustong katarungan? Bulsa ng bayan, bakit na uubos? Pera ng masa, saan ba sumuot? Sigaw ng tao, kailan diringgin? Kung nasa taas, sariling hangarin. Bulsa ng bayan, dapat ay tama. Hindi para sa ilan, nasakim sa madla. Gising Pilipinas, wag magbabulag. Katotohanan ng ilaw sa dilim ng landas. Yeah, yeah, okay. Yeah, na 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 na. Yeah, okay. May ospital na puno, kulang sa gamot. Health, habang mansion sa bundok, sobrang gold. Estudyanteng nakaupo sa sahig ng klase. Budget nawawala sa likod ng entablado. Barong at ngiti pang illusion show. Pero likod nila ibang mundo ang glow. Hindi lahat ng honorable ay totoo. May ilan na trapo nakadikit sa ulo, pero di kami tahimik, lumalakas ang boses. Kapag masa nagkaisa, guguho ang abuses. Hindi habang buhay tayo manonood lang. Ang pagbabago simula ngayon papanindigan. Let's go! Kung sawa na sa kasinungalingan, sino ang tatayo sa katotohanan? Mugurari kami pipe, hindi kami bulag. Namin to, hindi pwedeng buhat-buhat. Bulsa ng bayan, ipaglaban natin. Totoong serbisyo, yan ang hanapin. Sigaw ng masa, ngayon ay dinggin. Para sa bukas na tunay at giginhawa rin. Bulsa ng bayan, hindi bentahan, hindi pag-aari ng iilang gahaman. Gising Pilipinas, taas ang bandila. Katotohanan natin ang panlaban sa kanila. Hindi lahat ng nasa taas ay dapat paniwalaan. Bulsa ng bayan, para sa bayan. Yo. Sa loob ng bulwagan, maraming tinig ang naririnig. Ngunit ang tanong ng bayan, may nakikinig pa ba?
Sa bulwagan ng kaguluhan, sigawan ng bumabalot, mga salitang matatalim, tila apoy kung sumabog. Bawat kampo may panig, bawat isa'y may dahilan, habang ang taong bayan naghihintay ng kasagutan. Mainit ang palitan, argumento'y walang humpay. Bawat akusasyon sa telebisyon natatanaw, mga papel na hawak, mga tanong na ibinabato. Ngunit ang simpleng mamamayan, saan kaya nakatayo? Habang tumatagal ang usapan, mas lalong dumarami ang katanungan. Sa gitna ng ingay at pagtatalo, katotohanan ba ang panalo? Bulwagan ng kaguluhan, saan patungo ang usapan? Boses ng bayan ay naghihintay kung kailan lilinaw ang tunay. Bulwagan ng kaguluhan, punong-puno ng tensyon. Sa likod ng bawat desisyon, nakatayang susunod na panahon. May mga pangako minsang binigkas sa entablado na hanggang ngayon ay hinahanap ng mga tao. Habang abala sa debate ang mga nakaupo, mga problema sa lansangan ay hindi pa rin tapos. Presyo ng bilihin patuloy na tumataas, maraming manggagawa, ang hirap ng makarao. Sa bawat pagdinig at bawat pagbubukas ng sesyon, umaasa ang bayan sa tamang direksyon. Hindi sigawan ang sagot sa bawat suliranin, hindi bangayan ang lunas sa mga hinain. Kung ang layunin ay paglingkuran ng sambayanan, dapat manaig ang dangal at katotohanan. Bulwagan ng kaguluhan, pakinggan ng mamamayan. Sa bawat salita at bawat pasya, nakasalalay ang pag-asa. Bulwagan ng kaguluhan, hangad ay pagkakaisa. Sa gitna ng unos sa talitan, Pilipinas pa rin ang dahilan. Sa huli, hindi ang pinakamalakas ang dapat marinig, kundi ang boses ng katotohanan at ang tinig ng bayan. Sa likod ng ilaw, may aninong nagtatago. Sa loob ng Kapitolyo, may mga kwentong hindi sinasabi. Yeah. Yeah. Makinang ang gusali kapag tanaw sa malayo, pero may mga lihim na hindi nakikita ng tao. Sa bawat pinto may usapang nakatago, sa bawat lagda may kapalit na pabor umano. Mga pangakong binitiwan sa entablado, unti-unting nawawala pag-upo sa trono. Habang bayan naghihintay ng pagbabago, may ilan na inuuna ang sariling interes at negosyo. May mga papel na hindi nababasa, may mga tanong na walang malinaw na sagot sa masa. Sa harap ay serbisyo ang ipinapakita, pero sa likod ng kortina may ibang eksena. Sino ang may hawak ng ilaw at sino ang nagtutulak sa dilim? Kung katotohanan ay itinatago, paano matatagpuan ng bayan ng landas? Dilim sa Kapitolyo, anino sa pasilyo, mga lihim na kwento bumabalot sa buong distrito. Dilim sa Kapitolyo, sino ang nagsisinungaling habang bayan ay naghahanap ng tunay na hangarin? Dilim sa Kapitolyo, kailan masisilayan ang liwanag na matagal nang hinihintay ng mamamayan? Dilim sa Kapitolyo, hindi habang buhay mananatili kapag katotohanan ang siyang magwawagi. Habang may pamilya nakapas sa hapunan, may mga nakaupo na hindi dama ang kahirapan. Habang may estudyanteng naghahabol ng pangarap, may mga desisyong nagpapabigat sa kanilang hinaharap. Hindi lahat na nakikita ay siyang katotohanan. May mga bagay na natatakpan ng kapangyarihan, pero bawat lihim ay may araw ding lilitaw, at bawat tanong ay may sagot na mahahanap. Hindi kailangang sumigaw para marinig kapag ang katotohanan mismo ang nagsasalita sa paligid.
katotohanan. May pagbabagong sisibol. Yeah. Sa gitna ng pagdinig, maraming tinig ang naririnig. Katotohanan at kasinungalingan nagsasalpukan sa harap ng sambayanan. Yeah. Sa loob ng bulwagan, mainit ang usapan. Bawat isa'y may dalang sariling katwiran. May mga tanong na matagal nang nakabingben, na ngayon ay pilit nang hinahanapan ng sagot din. Mga testigo'y isa-isang nagsasalita, habang ang madlay tahimik na nakamasidba. May mga pahayag na pilit pinaniniwalaan, may mga detalye ring patuloy na pinagdudududahan. Sa bawat dokumentong inilalantad, may bagong usaping muling sumisiklab, habang ang buong bayan ay nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa pagdinig. Sino ba ang tama, sino ba ang mali? Sino ang nagsasabi ng buong pagkasawi? Habang tumatagal ang bawat paglalahad, mas lumalalim ang usaping inilalatag. Sa gitna ng pagdinig, katotohanan ba ang maririnig? O may mga lihim pang nakatago na pilit iniiwasang mabunyag ng totoo? Sa gitna ng pagdinig, buong bayan ay nakatingin, umaasang sa dulo ng usapan may malinaw na kasagutang mahahawakan. Yeah. May mga salitang mabigat kung pakinggan, may mga tanong na walang kasagutan. Habang ang magkabilang panig ay nagtatalo, lalong nagugulo ang isip ng mga tao. Sa telebisyon at social media, ito ang laman ng bawat talakayan nila. May sumasang-ayon, may tumututol naman, ngunit lahat ay naghahanap ng katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa mga pangalan, kundi sa tiwalang hawak ng sambayanan. Dahil bawat pasya at bawat desisyon may epekto sa kinabukasan ng panahon. Sa gitna ng katahimikan ng paghihintay, maraming puso ang umaasang magtatagumpay. Hindi para sa kulay o kampo ng politika, kundi para sa hustisya at tama. At habang papalapit ang huling pasya, mas tumitindi ang pag-asa ng masa. Nasa likod ng lahat ng argumento, katotohanan pa rin ang mananaig sa dulo. Sa gitna ng pagdinig, bawat matay nakatutok at tahimik. Sa bawat tanong at bawat sagot, nakasalalay ang tiwala ng bawat tao. Sa gitna ng pagdinig, kasaysayan ay patuloy na nakikinig. At sa dulo ng mahabang usapan, bayan pa rin ang hihingi ng katotohanan. Sa gitna ng pagdinig, maraming tinig ang nagsasalita, ngunit sa huli, katotohanan lamang ang dapat manaig. Yeah. Tahimik mang nakikinig ang mamamayan, bawat matay nakatutok sa kinabukasan, naghihintay sa magiging hatol ng bayan. Yeah, sa bawat pagdinig, sa bawat pag-uusap, maraming Pilipino ang tahimik na naghahanap ng sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag, kung sino ba ang tapat at sino ang nagkukubli sa ulap. Sa telebisyon at sa radyo naririnig mga pangakong paulit-ulit na binibigkas at sinasambit, ngunit sa puso ng tao may alinlangan pa rin kung ang katotohanan ba'y tuluyan ang darating. Habang ang mga pinunoy may sari-sariling panig, ang mamamayan na may naghahanap ng matuwid na tinig. Hindi para sa kampo, hindi para sa pangalan, kundi para sa bansang matagal nang naghihintay ng katarungan. Bawat kilos ay sinusubaybayan, bawat salita'y pinakikinggan. Sa dulo ng mahabang usapan, bayan pa rin ang hahatol kailanman. Hatol ng bayan, hindi matatakasan, katotohanan ang siyang pagdidesisyunan. Kapag ang usok ng gulo ay tuluyang naglaho, lilitaw ang sagot na hinahanap.
mga kalsada, sa bukid at pabrika. May mga pusong padog ngunit hindi sumusuko pa. Nais lamang makita ang pagbabago, hindi puro pangako na nauuwi sa pagkatalo. Marami ng taon na lumipas na may pangamba, marami ng lider ang dumaan sa kasaysayan ng bansa. Ngunit iisa ang tanong na hindi nawawala, kailan mararamdaman ang tunay na ginhawa? Hindi kailangan ng magarang pananalita kung ang gawa ay hindi tugma sa ipinapangako nila. Dahil sa bawat desisyong kanilang ginagawa, buhay ng mamamayan ang direktang naaapektuhan nito. Kapag ang ingay ay humupa at ang usapan ay natapos na, hindi mikropono ang magsasalita, kundi ang bayan na matagal lang nagmamasid sa kanila. Habang ng bayan, tinig ng sambayanan, hindi kayang patahimikin ang anumang kapangyarihan. Sa bawat pagkilos at bawat pasya, kasaysayan ang huhusga sa kanilang ginawa. Hatol ng bayan, pag-asa ng lipunan, naghihintay ng tapat na paglilingkod sa bayan. At sa araw na malinaw na ang katotohanan, mangingibabaw ang boses ng mamamayan. Hindi man agad dumating ang kasagutan, patuloy na maghihintay ang sambayanan. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang hatol ay ang hatol ng bayan. Ay, oh, oh, oh. Ay, oh, oh, oh. Ay, oh, oh, oh. Yeah. Nakatutok ang buong bansa, bawat balita, bawat eksena. Sa harap ng kamera at mamamayan, isang paglilitis ang pinag-uusapan. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ha. Oh, 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 oh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sa Senado puno ng tensyon at usapan, mga akusasyon ay isa-isang inilalantad. Bawat dokumento'y sinusuri ng mabuti, habang ang katotohanan ay pilit na hinahagilap lagi. Mga abogado'y may kanya-kanyang depensa, mga mambabatas na may sari-saring pananaw. Sa bawat tanong na ibinabato sa harapan, naghihintay ang bayan sa malinaw na kasagutan. Sa telebisyon at sa social media, mainit na usapan ang laman ng bawat talakayan. May sumasang-ayon, may tumututol sa desisyon, habang ang buong bansa'y nakamasid sa sitwasyon. Bawat salita ay may bigat na dala, bawat kilos ay sinusukat ng masa. Sa gitna ng ingay at mga argumento, ano kaya ang kahihinatnan ng prosesong ito? Impeachment sa Senado, buong bansa ang nanonood. Mga tanong ay naghahanap ng sagot, habang ang katotohanan ay unti-unting sumusulpot. Impeachment sa Senado, kasaysayan ang sumusubaybay. Sa bawat hakbang ng paglilitis, may aral na maiiwan sa hinaharap ng bayan. Yeah. Hindi ito simpleng usapin ng politika, kundi pananagutan sa harap ng madla. Kapag may kapangyarihan, may kaakibat na tungkulin na dapat isabuhay at hindi kalilimutan kailanman. Sa loob ng Senado, mahahabang talakayan, mga ebidensya'y isa-isang pinagtitibay, habang sa labas ay may sari-saring opinyon. Patuloy ang pag-ikot ng balita sa bawat panahon. May mga umaasang mananaigang katarungan, may mga nangangambang baka manaigang impluensya. Ngunit sa huli, anumang maging pasya, kasaysayan ang huhusga sa kanilang ginawa. Kapag natapos na ang lahat ng argumento at humupa na ang ingay ng politika at debate rito, isang tanong ang mananatili sa isip ng tao. May nagwagi nga ba o bayan ang natalo? Impeachment sa Senado, hindi maitatago sa mata ng publiko. Bawat pangyayari nakatala sa pahina ng kasaysayan ng ating bansa. Impeachment sa Senado, tinitingnan ng sambayanan. Sa dulo ng bawat paglilitis, nawa'y manaigang katotohanan at katarungan. Sa harap ng ilaw ng Senado, maraming mukhang nakikita, ngunit higit sa lahat, ang bayan ang tunay na saksi. At ang kasaysayan ang huling huhusga.
Yeah. Kaban ng bayan, pinagpagura ng mamamayan. Pero bakit parang laging kulang? Saan napunta yan? Yeah! Yeah! Araw-araw may kaltas sa bawat sweldo. Buwis ng manggagawa, pinapasan ng seryoso. Umaasang babalik sa serbisyo't proyekto. Pero bakit tila nawawala bago pa makarating dito? May ospital na kulang sa kagamitan, may paaralang sira ang mga silid-aralan, may komunidad na lubog pa rin sa baha, kahit ilang beses nang may pondong inilaan para dyan. Sa papel kumpleto, sa realidad kulang, sa ulat maayos, pero sa kalsada sablay ang galaw. Habang may ilan na lalong yumayaman, habang ang karaniwang tao'y lalong nahihirapan. Bawat sentimo galing sa mamamayan, bawat piso dapat para sa kapakanan. Kung para sa bayan ng kaban na yan, bakit hindi daman ng bayan ang benepisyo niya? Kaban ng bayan, saan napunta yan? Bakit kulang pa rin ang tulong sa mamamayan? Pinaghirapan ng tao, pinagpaguran ng bayan, pero tila nawawala bago pa mapakinabangan. Kaban ng bayan, sinong mananagot? Tell me, kapag pangako ay napako at serbisyo'y kapos. Isang Pilipinas, panahon ng magtanong, dahil kinabukasan natin ang nakataya ngayon. May proyekto sa tarpaulin, pero walang resulta. May budget na malaki, pero maliit ang bunga. Paulit-ulit ang eksena, bawat administrasyon. Pangako sa kampanya, pero kulang sa aksyon. Habang nasa opisina ang mga nakaupo, may pamilya nagtitipid para may maihain lang sa plato. May estudyanteng nangangarap sa ilalim ng init, umaasang balang araw ay may tunay na pagbabago sa paligid. Hindi galit ang kailangan, kundi pananagutan. Hindi chismis, kundi malinaw na katotohanan. Kapag may liwanag, nawawala ang dilim. Kapag may pagkakaisa, mas lalakas ang tinig. Hindi pag-aari ng iilan ang kaban ng bayan. Ito'y para sa bawat Pilipinong umaasa sa kinabukasan. Kapag may integridad at tapat na serbisyo, mas mararamdaman ng tao ang tunay na pagbabago. Kaban ng bayan, saan napunta yan? Panahon ng marinig ang boses ng mamamayan. Hindi sapat ang salita kung walang patunay, hindi sapat ang pangako kung walang tunay na gabay. Kaban ng bayan, dapat may pananagutan, dapat malinaw kung saan na pupunta ang bawat kaban. Isang Pilipinas, itaas ang boses ngayon, para sa bayang may hustisya at maunlad na panahon. Ang kaban ng bayan ay para sa bayan, at ang bayan may karapatang magtanong. Kumakaway sa kalsada, ngiting abot langit, parang matagal nang kakilala. Kahit ngayon lang sumilip, may yakap, may selfie, may libreng pamaypay, pero matapos ang botohan, parang hindi ka nakilala. Ay, may pangakong trabaho para sa bawat pamilya, may pangakong pabahay para sa masa, may pangakong pagunlad na mabilis daw darating, pero taon ang lumipas, wala pa ring dumarating. Tarpaulin sa bawat poste, mukha'y nakangiti. Kala mo superhero na sasagip sa gabi, pero pag upo sa pwesto nagiging mailap. Parang signal sa bundok, biglang nawawala agad. Bakit pa ulit-ulit ang eksena? Parehong script sa bawat kampanya. Kapag kailangan ng boto ng masa, biglang mabait, biglang maibagasa. Pangakong politiko, hangin at plastikan, puro
Kapag nanalo na bihira ng makita mga tanong na tao walang malinaw na tugon. Pero sa social media laging may bagong promosyon. May palibing cutting, may pa-picture taking, parang pelikulang paulit-ulit ang shooting. Pero sa barangay pareho pa rin ang problema. Traffic, baha, kahirapan at kulang na ayuda. Hindi sapat ang kamera at pag-arang presentasyon kung walang konkretong resulta sa komunidad at nasyon. Hindi slogan ang kailangan ng mamamayan, kundi tapat na serbisyo at pananagutan. Hindi kami audience sa inyong palabas, hindi kami dekorasyon sa inyong kampanya at lakad. Ang bayan ang dahilan kung bakit kayo nandyan. Kaya panahon ng tuparin ang tunay na pananagutan. Pangakong politiko, hangin at plastikan. Panahon ng tapusin ang lumang kalakaran. Hindi puro salita, hindi puro palabas, kundi serbisyong mararamdaman ng bawat mamamayan. Pangakong politiko, hangin at plastikan. Katotohanan ang sagot sa kasinungalingan. Gising Pilipinas, itaas ang tinig para sa bayang may tapat na paglingkod at pag-ibig. Hindi lahat ng pangako Dapat paniwalaan, tingnan ng gawa. hindi lang ang salita. Yeah. Pera ng masa, laki ng masa. Bakit nauwi sa wala? Sa kaban ng bayan may butas na malaki. Pera ng tao parang bulana na wala bigla-bigla. Pangakong proyekto nakapaskil sa kalsada, pero paghanap mo ng resulta puro salita ang dala. Pondo para sa ospital na wala sa hangin, habang pasyente sa sahig walang maipanglunok na dalhin. Kalsadang ginawa, kulang sa kalidad, parang isang larawan lang na pang pera at palabas. Sino ba ang nakikinabang sa likod ng mesa? Kami ang nagbabayad pero kami ang lugi sa sistema. Bawat boto may kapalit na pag-asa, pero pagupo sa pwesto kami ang naiwan sa wala. Pera ng masa, nasaan na? Sa bulsa ba ng iilan na sakim at tuso na? Kung ang serbisyo ay naging negosyo na, paano pababangon ang ating bansa? Pera ng masa, nawala sa mesa. Bulsa ng ilan, puno ng problema. Pangakong ginto, naging peke at luha. Bayan ay lugi, sila ang masaya. Pera ng masa, saan napunta? Parang usok lang na biglang nawala. Gising Pilipinas, wag magpabula. Katotohanan ng sandata sa dilim ng landa. Proyekto sa papel pero wala sa kalsada. May budget sa balita pero wala sa realidad ng masa. Mga bata sa eskwela kulang sa upuan, habang pondo sa opisina nawawala sa hangin lang. Hindi lahat ng nakaupo ay tunay na lingkod. Mailan sariling interes ang laging tugon. Ngiti sa kamera pang uto sa masa, pero likod ng entablado ibang kwento ang dala. Pero tao'y nagigising na hindi nabula. Bawat kasinungalingan mas lalong lumalaas. Kung sama-sama tayo sistema'y gagalaw. Ang pera ng masa dapat ibalik sa nararapat. Kung pera ng bayan ay para sa bayan, bakit kami ang laging nawawala? Why hindi kami pipe, hindi kami tanga? Ang hustisya ay para sa lahat ng masa. Pera ng masa, ibalik sa mesa. Let's go! Di para sa iilan, nasakim sa sistema. Bayan ay babangon mula sa dilim. Katotohanan ang dapat maghari sa atin. Pera ng masa, hindi laruan. Facts, hindi negosyo ng mga gahaman. No! Gising Pilipinas, itaas ang boses. Loud para sa kinabukasang patas at maayos. Pera ng masa. Yeah. Pera ng masa, dapat sa masa.
Pera ng masa. Pera ng masa. Yeah. Para sana sa bayan, para sana sa kinabukasan. Pero bakit naputol? Bakit hindi natapos? May blueprint ng pag-asa nakaguhit sa papel. May pangarap na tulay para sa bawat mamamayan. May ospital na dapat sana'y nagbibigay buhay. May paaralang magbubukas ng daan sa tagumpay. Pero habang tumatagal para may nawawala, bawat budget na inilaan hindi na makita. May groundbreaking ceremony, may litrato't ngiti. Pero matapos ang ingay wala nang nangyari. May poste pero walang ilaw sa daan. May gusali pero kulang ang laman. May proyekto sa tarpa, ulin at balita. Pero sa tunay na buhay kulang pa rin ang biyaya. Saan napunta ang pondo? Sino ang nakinabang dito? Bakit pangarap ng bayan laging napuputol sa gitna ng daan? Proyektong pangarap na putol sa sarap. Habang bayan naghihintay, may ibang nagpapasarap. Pangako sa masa, iniwan sa ulap. Pag-asa ng tao, unti-unting nalalagas. Proyektong pangarap, kailan matatapos? Ilang taon na ang lumipas pero walang sagot. Boses ng bayan, patuloy na sumisigaw. Hanggang hustisya at katotohanan ay matanaw. Yeah. May estudyanteng naglalakad sa putikan dahil kalsadang ipinangako. Hanggang plano lang. May pasyenteng naghihintay ng lunas, habang budget ay naliligaw sa kung saan. Hindi kailangan ng maraming salita kung ang resulta ay hindi nakikita. Hindi kailangan ng bagong pangako kung ang luma ay hindi pa natatapos. Pagod na taong umasa, pagod na sa paulit-ulit na drama. Pero hindi pa rin susuko ang masa dahil may pag-asang mababago pa. Kung proyekto ay para sa bayan, dapat bayan ang makinabang. Hindi dapat putulin ng kasakiman ang pangarap ng susunod na henerasyon. Proyektong pangarap na putol sa sarap. Habang bayan naghihintay, may ibang nagpapasarap. Pangako sa masa, hindi dapat mawala dahil kinabukasan ng lahat ang nakadaya. Proyektong pangarap, tapusin na ngayon. Hindi puro seremonya at pangako sa panahon. Gising Pilipinas, sama-samang tumindig para sa bayang may tunay na pag-unlad at pag-ibig. Ang proyekto ng bayan ay para sa bayan, hindi para sa pansariling kapakanan. Yeah. Ang boses ng bayan hindi kayang bilhin, hindi kayang takpan, at hindi kailanman mapipigilan. Yeah. Sa bawat umaga, pawis ang puhunan. Manggagaway kumakayod para sa kinabukasan. Habang may ilan na nakaupo sa mataas na tila ba nakalimot kung saan nanggaling ng lakas. Bawat pisong kinikita, may katumbas na hirap. Bawat buwis na binabayad, may pangarap na kalakip. Umaasang babalik sa serbisyo at kaunlaran. Pero bakit parang naliligaw sa ibang destinasyon? May pamilyang kapos sa hapagkainan, may estudyanteng kulang ang kagamitan. Habang ang ilan ay nagbabakasasa sa karangyaan, na para bang walang nakikitang paghihirap ng bayan. Hanggang kailan mananahimik? Hanggang kailan magtitiis? Kapag ang boses ay nagkaisa, mas malakas kaysa anumang salapi nila. Tinig ng tao versus bulsa ng gahaman, laban
salapi. May mga pangako pa ulit-ulit na narinig, pero sa realidad kakaunti ang natupad sa paligid. May mga plano na maganda sa presentasyon, pero kulang sa aksyon at konkretong solusyon. Hindi kailangan ng engrandeng palabas kung ang tao mismo ay hindi nakararanas ng tunay na pagbabago sa araw-araw at patuloy pa rin naghihintay ng mas maayos na bukas. Pero iba na ngayon ang takbo ng panahon, mas mulat ang mamamayan sa impormasyon. Mas mahirap nang ikubli ang katotohanan kapag sama-sama nang naghahanap ng pananagutan. Hindi pera ang sukatan ng dangal, hindi kapangyarihan ang sukatan ng tama. Kapag puso ng bayan ang nagsalita, walang kayang pumigil sa lakas ng pagkakaisa. Tinig ng tao versus bulsa ng gahaman, panahon ng itama ang maling kalakaran. Hindi takot ang mananaig, kundi katotohanan para sa akin na bukasan ng susunod na henerasyon. Tinig ng tao versus bulsa ng gahaman, bawat mamamayan may mahalagang papel sa laban. Na pag nagkaisa ang boses ng sambayanan, mas matatag ang pag-asang makakamtan. Ang boses ng bayan, ang boses ng bayan, hindi kayang bilhin, hindi kayang takpan, hindi kailanman mapipigilan. Ang boses ng bayan. Yeah. Sa bawat senado ng kapangyarihan, may mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Mga matang nakamasi, mga upuang may lihim. Yeah. Sa likod ng mga ngiti at magagandang salita, may mga isyong matagal nang pinag-uusapan nila. Mga alegasyong paulit-ulit na lumilitaw, habang ang katotohanan ay pilit na hinahanap. Sa bawat pagdinig na nakikita sa telebisyon, may bagong tanong na bumubukas sa panahon. Mga dokumento, mga pahayag at testimonya, lahat sinusuri ng mata ng sambayanan. May mga lihim na pilit itinatago, may mga pangyayaring nais manatiling malabo. Ngunit habang umiikot ang oras at panahon, mas maraming Pilipino ang naghahanap ng direksyon. Ano ba ang totoo sa likod ng usapan? Ano ba ang sagot sa mga katanungan? Habang tumatagal ang bawat pagdinig, mas lumalakas ang boses na nais dinggin. Mga upuang may lihim, ano ang nais ninyong ikuble? Buong bayan ay nakatingin sa katotohanan, gustong marinig. Mga upuang may lihim, hindi habang buhay ang dilim. Sa bawat tanong ng mamamayan, umaasa sa tapat na kasagutan. Sa lansangan at sa mga tahanan, ito ang laman ng mga usapan. May mga nagdududa, may mga nagtitiwala, ngunit lahat ay naghahanap ng katotohanan pa rin. Hindi mahalaga kung sino ang makapangyarihan, kung sino ang may impluensya sa lipunan. Kapag ang bayan na ang naghahanap ng sagot, walang lihim na habang buhay na maikukubli ng lubos. Bawat pasya ay may kaakibat na pananagutan, bawat kilos ay may epekto sa sambayanan. Kaya bawat mata ay nakamasid ngayon sa mga upuang may hawak ng desisyon. Kapag ang katahimikan ay tuluyang nabasag at ang mga lihim ay isa-isang nabunyag, ano kaya ang mukha ng katotohanan na matagal ang hinihintay ng sambayanan? Sa likod ng bawat pinto at bawat usapan, may mga sagot na nais marinig ng bayan. At habang patuloy ang paghahanap ng liwanag, hindi titigil ang tinig ng mamamayan. Mga upuang may lihim, hindi matatakasan ng paningin. Habang ang bayan ay naghihintay, katotohanan sana ang manaig. Mga upuang may lihim, kasaysayan ang maghahatid sa dulo ng lahat ng tanong. Katotohanan pa rin ang hahatid. Sa bawat upuang may hawak na kapangyarihan, may kaakibat na pananagutan. At sa huli, ang bayan pa rin ang magtatanong, at ang katotohanan ang siyang sasagot.